Okay, good morning. Good morning. This is the day that the Lord hath made. Sino naniniwala doon? Bawat araw gawa ng Panginoon. We will rejoice and be glad in it. Laging, ang maging masaya ay decision palagi. Huwag kayong magpauna sa umaga. Umaga pa lang sira na. Maghapon masisira. Kaya yung umaga natin ay unahan natin ang saya. Kung tayo naniniwala, bawat araw, this is the day that the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Magsasaya talaga tayo. Okay? Natutuwa ako pag nagpapaawit si Q. Walang effort. Walang effort. Ay, sila Arvin tsaka sila Jess, pero sasabihin pa, sabay-sabay po tayo. Pero pag si Q, sumisigaw kayo eh. Sumisigaw, lakas ng boses nyo. Padalang po yan, may unity tayo kapag sige na papaawit nakakaisa tayo. So, purihin ang Panginoon niya. Kahapon, nandito mga pastors ng Balanga meeting, ako ang nag-host. Ako po ang nag-host kahapon. Nagpakain, almusal, of course, pinagmamalaki namin ni Ate Mary dito, yung pangat. Nakita, pero sobrang dami nila Ate Mary, gagas. Panay-kitang yung medyo mamura-mura na isda. Pero nakatagpuy siya ng Samara ba yung Samara? Samara, tsaka garlic. Sinanang na maraming ba? Doon po ako yung mga pasto. Dito, haba. Para nasa haba namin. Pero alam niyo po, isa sa ikinagawa ko kahapon, dahil na may dedication ako, yung dalawang baby, mga pamangkin ni Arvin, naging mo naman ng message sa kanila. Naalala pa niyo yung kapag sinampal ka, bigay mo yung kanan, sabi nila. Na-share ko, umalis na daw ako, pinag-uusapan pa. Tuwa sila. Tuwa sila. And then yung after nun, may nagpa-Starbucks. Pinili pa na ako i-share doon dahil na-late daw siya, na-late. Kapatid, natutuwa po ako doon. Di ba, naintindihan natin yung context nun na ang ibig sabihin nun, hindi yung papasampal ka ng papasampal. Ano naman itsura mo sa mga anak nung inaaya mo, sinampal ka na sa kanan, binigay mo pa yung kaliwa, pinapasampal mo pa, ay tinignan natin yung background nun na doon palang panahon yun, talamak ang sampalan. Talamak, as in yung mga Roman, sakop nila yung mga Hudyo noon, sinasampal talaga yun. May mga bansa na gaya ng Japan at Korea ay gusto naman bato. May pinsan ako ng Japan, sabi niya, doon ko na naranasan yung nagsisimento ka lang, binabatukan ka, nagkakabaw doon siya sa construction, palagi siya binabatukan, mapambato yung mga Korea. Yung mga Romans naman, ay mapanampal. Pero dahil ang tingin nila sa mga Hudyo ay mabababa, di ba? Hindi nila kaori, hindi nila ginagamitan nito. Pag ginamit nila ito, left cheek tatama. Pero specific si Jesus, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo pati kaliwa. Paano sila masasampal ng kanan? Ang left, hindi nila ginagamit yan. For sanitation yan. Noong pa man. Hindi nila ginagamit yan. Laging kanan, panampal nila. Pero, dahil mababang puri ang tingin nila sa mga Hudyo at di ka karapat sampalin na haring palad, alam niyo yung nagamit nila? Backhand. Binabackhand nila yung hindi nila kakore. Kaya tatama talaga sa kanan. Kung bakit sinabi ni Jesus, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo pati sa kaliwa. Ano ibig sabihin? Pag binigay mo sa kaliwa, mapipilitan silang gamitin. Di po ba? Alam mo naman, di po ba? Di po ba? Yung pala yung silent protest na tinuturo ni Jesus sa mga manlulupig sa kanila, sa mga naninigil sa kanila. Tahimik na pagpaprotesta.
At para bang sinasabi ng aksyon mo na yun, ituring mo rin ang kung kagaya mo. Amen? Amen ho ba? So, ganun po ang meaning. Ngayon, marami kasi mga pastor nilalaktawa na lang. Hindi natin malaman. Kahit ako, hirap ako, pinadaanin ko na naman. Biruin mo yun. Pag sinaktak, papasampal ka na naman. Alam niyo kung tumbas nun? May mga nagtuturo. Pag kinuhanan ka ng isang kambing, bigyan mo pa ng isang kambing. Pag kinuhanan ka ng isang lupa, bigyan mo pa ng isang lupa. Kawawa ka naman nun. Anong tingin ng pamilya mo nun? Ano? At anong tingin ng mga anak mo? Kung pinapasampal mo yung sarili mo, ano? Ano kaya, ngayon ko nakita, napakahalaga ng historical background. Meron kasing totoong audience ang Bible, nakikibasa lang tayo. May kausap si Jesus. Meron siya talagang kausap. Aalamin natin bakit ganun silang magsalita. Mga millennials nga ngayon, nahuhuli tayo sa salita nila eh. Di po ba? May mga salita sa Latin natin maintindihan. Doon din, alamin natin yung kanilang salita ba? Anong background nila? Bakit sinabi? Napakahalaga pa. Napakahalaga. Kung hindi mo sasang-alang-alang yun, naku, maliligaw ka. Tuturuan mo talaga yung mga anak mo, ay yung mga membro na pasampal ng pasampal. Pati yung dukutin mo mata mo, saka pag nagkasala, at putulin mo yung kamay mo. At yung literal yung mga kapatid, sabi mo nga, hindi ikaw na PWD, itong ating pagtitipon na ito. May mga isang mata. Pero maintindihan din natin yung dinaanan na natin. At alam ko ako na talagang ang daming progressive talaga yung revelation sa Diyos. Pabait siya ng pabait, pabuti siya ng pabuti. Hindi tulad noon na pinanimula natin ang Diyos may padala ng bagyo, ang Diyos may padala ng mga sakit, cancer. Alam niyo yun, delete na yun. Mabuti ang Diyos, pag-ibig ang Diyos. Pagka nagkasakit ka, malamang kasalanan mo, pinabayaan mo sarili mo. At saka, nasa fallen world tayo, mga kapatid, talaga magkakasakit pa rin tayo, mga kapatid. Amin mo ba? Huwag palagi, Diyos ko, bakit mo ginawa sa akin yun? Diyos ko, bakit mo pinainturo? Tingnan yung mga tao, mga ano. Agad-agad sinisisi ang Diyos, pero sila naman may kasalanan. Hindi ba? Kaya ng plus blood, kami illegal luggage. No? Padala daw ng Diyos yung plus blood. Hindi mo nagpapadala. Nagpapatigil po ng bagyo si Jesus, hindi naman nagpapadala ng bagyo. Amen? Nagpapagaling siya, hindi na nagpapadala ng sakit. Amen? Pero kumalik talaga yung pumasok sa atin. Pero salamat sa Panginoon. Talaga ito yung simbahan, ito yung church pinagmamalaki ko. Talagang kumakain tayo ng pare-parehong gusto natin italinin naman. Amen? Na-testify sa sarili niya, may bisita tayo yung tari. Taga-Tarlac yung bisita ko, di ba? Gusto niyo ba bumalik ako sa gano'n? Okay? So, si Mateo, alala pa ninyo, last Sunday, ay outcast. Sinusukan na dito na kasi pag nanakaw, isa siyang makatiti. Ang nagtatrabaho sa Roman government na sumasakop sa kanilang bansa. Ano po? Ray, pakiabot nga yun. Clicker. So, marami pang mga outcast na tinatawag sa Bible, mga rejected ng lipunan, mga hindi tinatanggap, hindi sila pinapayagang makapasok ng templo, ng simbahan, kasi ang tingin sa kanila marurumi, makakasalanan, no? Hindi lang po yung mga may sakit, madami pa ngayong umaga na ito, sa team natin, scandal of grace, kasi sa iba yung skandalo, na open sila kapag may nakikita silang parang, ay, bakit ginawa yun ni Jesus? Ay, bakit ginawa ko ni Jesus yun? Ay, bakit ginawa ni Jesus yun? At alam nyo, yung way ni Jesus kakaiba talaga. Daming banal-banalan ba yung mga santong kabayo na malilinis na mga. Pero si Jesus, grabe. Kaya kung si Jesus darating ngayon, alam nyo kung saan siya pupunta? Pupunta doon sa mga nagbibingo. Pupunta ni Jesus yung lottery doon, lottery ba yun sa Santa Rosa? Mauupo siya doon. Maraming nagagalit na banal time niya. Dapat yung mga Pharisee, Scriba, dapat silang sinasamahan pero hindi sila sinasama. Mga kapatid, ready na po ba tayo? Okay, Jesus loved the outcast. Outcast, sabi natin, one who is cast out or expelled, an exile, one driven from home. Mga pinalayas po yan. Society, rejected na lipunan ng bansa, hands open, a degraded person. No? Mabababa ang tingin nila dyan. Maraming grupong ganyan ng time ni Jesus.
Na? At hanggang ngayon naman, ang mga simbahan, mga reliyon, meron silang pinipili. Ay, hindi ka makakapasok sa amin, masusunog ka sa gate ka palang, masusunog ka na. O talaga? Yeah? Kaya ako gusto kong mag-announce lahat po ng sinusuka, mga mamamatay tao, mga bakla, mga tomboy, welcome po kayo sa amin. Amen? Of course, hindi natin kinukonsinti yung kanilang ginagawa, pero sinasabi natin, welcome sila sa atin. Kapag hindi naman tayo ang magbabago sa kanila, habang sila'y nakaupo, ang Panginoon ang magbabago sa kanila. Amen? Amen o ba? Hindi yung, oy, kung papapasok sa amin, sabihin ka palang, sunog ka na. Bakit tayo makakaano na? Grabe. Ano ha? Okay, mga kapatid. So, who were the outcasts in Jesus' time? Gentiles, sabi natin, Samaritans, basta hindi yun yung mga may sakit, yung mga tax collectors, magnanakaw ang tingin nila, yung mga fornicators, mga sugarol, yung people that were considered unclean, kagaya ng mga pastol. Mga pastol po, mga shepherds, outcast din sila. Kapag di sila nakakasimba, walang inaasikaso, kundi yung mga tupa nila, lagi sila sa parang nag-aalaga ng tupa. Sila ang literal na sinusukan ng lipunan. Last Sunday, nakita natin si Levi, isang maniningil ng buwis, magnanakaw, sinusukan ng lipunan, pero nagpaparte para kay Jesus. At ang mga imbitado, sino mga imbitado? Mga magnanakaw din ng imbitado. Kasi, makaka-invite ba naman ito ng mga abogado, mga doktor, hindi siya makaka-invite, mga kapatid. No? Ang tropa lang nito, yung circle lang nito, yung mga katulad niya. No? Kaya, malinaw na ang mga naimbitahan niya ay mga tax collectors. Gagaya din yung mga mura, pero nakita po natin, mga kapatid, walang Bible study. Amen? Katulad din siya ni Zacchaeus, mga kapatid. Minsan yung ine-expect mo, kahapon kasi dito, nagtalo-talo mga pastor. Ang purpose ng bilit nakabidyo tayo, ano? Ikap nyo na lang, ano? Dapat meron mangyayari sa pamana. Dapat may nagagawa tayo. May nagagawa tayo. Puro kainan lang. Lumabas na lang tayo, kumain na lang tayo kumain. Pero ano niya, minsan, kapilan at saka nakakwentuhan mo, ba lumakas yung tao? Ano? Minsan yung taong, hindi mo kailangan ng maberses kung isa sa tao, ng mga talata palagi. Minsan yung mga taong napapasok na sa'yo, kasi puro talata lumalabas sa bibig mo. Puro talata, minsan mo simple napulus lang. Pinapulus mo siya, dami na pala pinagdadaanan. Kaysa doon sa laksang manok mo, Philippians 4:13, Philippians 4:19, Philippians 4. Ang dami na sinasabi, di ba? Mga kapatid. Amen? Kaya si Jesus, sabi natin, yung in-expect natin dapat ginagawa niya, dapat ba yung gusto natin doon? Nakikikain. Amen? Tayo lahat sinasamantala eh. Pati nga, patay eh. Alam niyo, pero sorry, nauso sa atin yung pag may nakatay, gabi-gabi. Parang wala na tuloy panahon, yung mga mahal sa buhay na mag-mourn at yung mga bisita, magpupustahan. Marami evangelism na, evangelism. Tama na yung isa. Ano, mga kapatid? Amen mo ba? Amen? Okay. So, 5 grupo. Bilis lang to. 5 grupo sila. Number 1, women, mga kababaihan. Magugulat kayo ito, mga kababaihan. Sa lahat, may bilang kayo doon. Wala. Women, yung mga mahihirap, the unclean and the oppressors. Yung mga maninigil, yung mga manlulupin. So, unahin natin yung mga kababaihan. Bakit sila outcast nung panahon ni Jesus? Panahon ng Old Testament, sa bahay lang po. Sa bahay lang talaga. Kaya ako baliktad eh. Sa pagkakong anak, ako na sa bahay. Ako naglalaba. Teacher si Ate Maylin yun, paano yun? Ano ha? Kung nag-alaga sa kanila, sila. Isa na, nagpa-counsel ako sa isang pastor. May problema ako sa mga anak. Bakit pastor? Umiihi sila na patay.
Mga maliliit kasi sila doon sa kanal sa likod. Umihingi ng pakuli. Siyempre, pastor, ko nag-aalaga eh. Umihingi po ba kayo ng paupo? Umihingi po kayo ng paupo. Ganun ba yun? Kung ano yung nakikita, mga ganun. So, isa lang yun sana. So, sa bahay lang sila. Wala silang bilang. Pag nagbilang ng crowd, ng kainan, wala silang bilang. Ang sakit po ng mga kapatid. Ang binibilang ng lalaki. Kaya yung pinakain ni Jesus na 5,000, lalaki lang yun. Kung meron doong asawa at anak, 15,000 ang pinakain ni Jesus. Yung pagpapakain sa 10,000, 2 beses yan eh. 2 beses yan. Palaging babae lang ang lalaki lang ang binibilang. Wala silang degraded sobra. Hanggang ngayon eh, sa Pakistan nagrarally pa, sa Afghanistan eh. Hanggang ngayon, di po ba sinakot na naman ng mga, sino ba yun, mga nasakot na naman sila. Wala na naman karapatan yung mga babae, nasa bahay na naman po sila. Sana nung hindi sila nakasako, na-open na sana sila, nagmamakong na sila, parang tayo na rin, mga, babalik sila sa bahay, mga kapatid. Wala silang hindi sila pinapabasa ng Torah, Old Testament ng Torah, tawag yan. Hindi sila, kaya mangmang sila sa kasulatan. Ito rin ang dahilan kung bakit, yun nga yung context agad-agad tayong nagtuturo na ang babae pala, hindi yan pinapatayo. Diba? Hindi yan pinapatayo. Kaya tayo, maging na natin yan. Kailangan ng pastor lalaki. Pero nung tayo pala nila, walang alam ang babae sa scripture. Walang tanong papatayin yun. Kaya sabi ni Pablo, kung may tanong ang babae, tanongin niya asawa niya. Kasi ang lalaki ang nag-aaral ng scripture. Sino rin yung may natututuhan? Amen? Lalaki. Tayo naman kaagad-agad, di natin inaral. Agad-agad. At saka sinabi sa mga taga-Corinto, sa mga taga-Corinto pala, maraming marinas nga. Gusto ganun yung mga babae, parang magpapastor yung mga ganun-ganun. Hindi siya pagbubulan ng alam nyo, hindi papatang natin ay mamuntik ng 2 beses namin dinalaw yung muntik magka-problema. Dahil sa Maritesan. LJ Purano rin, nagulo noon. Nagulo noon sa Maritesan. Kaya, papasalamat ako dito sa Palanga, tahimik. Meron mga kahinaan nila. Basta urami. Ganun pa naman yung modo nila. Basta urami. Sorry daming kape pang daming i-edit dito. Dito sa video natin. Talaga. Ang gato kaya rin pa ng bayan. Nagsabi ko pa, tama na nga. Ako yung nagbabarades. Kaya ganun. Tinitingnan yung background. Ngayon, ang dami mong mga author ng libro sa bookstore natin. Author ng libro, mga babae. Mga babae. Sila Paula White. Ang gagaling po. Ang daming sasika. Daming nakakakilala sa Panginoon. So, it is the way, sabi ko sa isang komentary, it is the way of a woman to stay at home, and it is the way of a man to go out into the marketplace. Hoy! Arvin, namamalingki ka ba? Role ng lalaki, mamalingki. Mamalingki. Inuwi ko lalaki ng mamalingki. Brian? Akala ko, ako lang. Abay, nakikita kami sa big shop siya. Nakikita kami. Ganun ang mga babae. So it was, isa pa, hindi normal, ito pa hindi normal sa lalaki na makipag-usap sa babae, lalo na kapitbahay. Nakikipagkwento ka sa labas. Babae kapitbahay mo, ayaw na gano'n. Ang daming, biglang natitira sa gano'n, talagang masasablay ka. Kasi ang daming hindi alam. Pero sa kanila, parang pag-isip pa lang sa umaga, ang step 1, step 2, ang dami nilang rules. It wasn't normal for men, pero nung dumating si Jesus, grabe. Iba ang way ni Jesus. Kapatid, dito nyo makikita, iba ang way ni Christ. Bakit po, mga kapatid? Abay, umalis lang sandali yung mga alagad sapagkat wala silang pagkain. Pagdating nila, inaabot nila si Jesus, ang kakwentuhan, babae.
Ito pa, Samaritana pa. Samaritana ay hindi Hudya. Again, skandalo na naman yung ginawa ni Jesus ngayon. Buti hindi sila. May mga tao pa rito. Baka may makakita, buti tayo lang nakakita. Guru pa naman natin to. Pero iba talaga eh. Iba, si Jesus na full of grace at full of love. Kapatid, walang rules. Amen? Walang rules, mga kapatid. Nung bumalik ang mga alagad, they were shocked to find him talking to a woman. Sa kanila, shocking na yun. Ha? Nakikipag-usap sa babae. Ano mga taga-story? Yes! Nakikipag-usap sa babae. But none of them had the nerve to ask. What? Walang nakapagtanong, paano po kayo nagpag-usap sa... Walang may lakas ang loob. Pero nasyak sila. Nasyak sila. Mga kapatid, sa kanila siya akin yan. Ganon po talaga. Mga kapatid, ito pa ang matindi niya. Kaya nga dami nag-react nung pinos ko yan eh. Tayo, namimili pa tayo ng banal na mag-aanoin sa atin. May conference nun sa Cuneta. Mga foreigner at mga Pilipino. At kung matatapos na yung maghapong conference, siyempre, alam niyo naman, sa conference, lapitan para humingi ng anointing, ilay hands ka. Namili pa ako ng puti. Namili pa ako ng puti. Foreigner, ayaw ko. Mga Pilipino po, mga kapareho ko lang itong mga... Namimili pa ako ng puti. Gusto ko puti yung mag-ilay hands sa... Mga kapatid, para bang lamang na lamang yun sa anointing. Malinis na malinis yun. Kasi puti siya, banal na banal siguro kasi sa mga Pilipino. Si Jesus, ang tawag niya, babaeng makasalanan. Letra por letra. Babaeng makasalanan ang nag-aanon sa kanya ng nais. Kaya yung nag-invite, si Simon, kung talaga propeta to, itong Jesus na ito, alam niya kung klase ng babae ngayon ay nag-aanon sa kanya ng nais. Amen. Pero ang sabi ni Jesus, hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Amen? Grabe yung way ni Christ. Mga kapatid, at ito pa, yung babae inaagasan, sino nakaalala? Ilang taong inaagasan tao, dinudugo? 12 taon. Madumi to. Pagka dinudugo, madumi. Unclean yan, unclean. Iwala yan. Outcast yan, outcast. Kaya nga nung hawakan niya yung laylayan ni Jesus, kita niyo maraming tao, nung hawakan niya yung laylayan, at sabi ni Jesus, sino humawak sa akin? At kayo mga alagad, Panginoon, higit-higitan, tatanong niyo, ibig sabihin, marami talagang sa kanya, banggaan, tatanong niyo, sino humawak sa inyo? Takot na takot yung babae, kasi bawal yun sa batas ng Hudyo. Madumi ka, huwag ka kakawak sa mga malilinis. Kaso, yung faith niya, nagtulak sa kanya, ano yung naglalaro sa isipan niya? Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit niya. Baka sakaling gumaling ako. Hindi. Kagalan ako. Nakita na niya ang sarili niya. Hindi pa niya hinahawakan. Magaling na siya. Hello? Amen. Magaling na siya. Tinignan niya ang sarili niya na after niya mahawakan yon. Ang sabi na sigurado siya mahawakan ko lang ang laylayan ng damit. Gagaling ako. Amen. Amen na ba? At tinawakan niya. Si Jesus kahit pakalikod, grabe. Lumalabas yung power. Maybe isang lumabas sa akin eh. Sabi ni Jesus, mga kapatid, grabe i-honor ng Diyos ang faith mo. Ay, hindi ka worthy. Kumisa tayo, maglilinis mo lang. Panginoon. Di ba? Pagpapakalinis-linis ka mo. Panginoon, ano mo namin nagawa? Pagkukulang sa salita, o gawa, sa salita, sa isip, sa gawa, para panatang makabayan na yung sinasabi mo, sobrang linis mo na, pero naman dyan,
Parang napakabalang ngayon. Parang balang na ngayon. May nililig kasi ako, ayun pala. Pag wala ka nililig, ano kaya? Real talk ba tayo ngayong umaga? Di ba? Hallelujah. Pero si Jesus, grabe. Itong pinandidirihan na outcast, na rejected ng lipunan, sinasabing marumi, mga kapatid, tinawag niya, ano tinawag sa kanya? Anak. Ang bait ni Jesus, ano? Ang bait niya. Tinawag pa, ano? Pwede naman, iha, pwede naman, ate, ma'am, babae, pero ano, hindi lang gusto niya, hindi lang kagalingan ang gusto niya iparamdam doon sa babae. No? Gusto niya pati pag-ibig, anak, pinagaling ka na iyong pananampalataya. Tinawag yun kasi takot na takot ang babae, para kumanatag ang babae, para kumalma ang babae, anak. Amen. Amen. Kaya kahit kailan may mga burdo, mataranta, mga text, mga istorya, mga ano, pakinggan nyo lang. Parang sinasabi ng ama sa atin, anak, kalma lang. Makakaraos din tayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lucas 8, tingnan nyo pa ha. Iba ang word ni Jesus kung pinandidirihan, cast out ka sa mga babae. Pagkatapos nito, pakita ko sa yung grupo ng mga babae. Pagkatapos nito, dinipot ni Jesus sa mga bayan at nayon kasama niya ang 12. Aba, hindi lang 12 lalaki kasama niya. At ilang babaeng pinagaling. Si Maria na tinatawag na Magdalena, si Juana na asawa ni Kusa, katiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang babae, hindi pwede. May ministry pa sila itong mga babae. Pinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ang mga supporters pa. Mga supporters na babae. Amen? Hindi siya operate. Sa sarili daw nilang bulsa. Pinutustusan na bawat lakad is bawat mission. Siyempre kumakain yung mga yun. Amen? May pangangailangan sila. Andun sila para sumuporta. Yes, hindi sila preacher, pero nandun sila para sumuporta. Amen? Ang galing, mga kapatid. Sa mga kababaihan din, sabi natin ng Sunrise, unang ipinaalam ang muling pagkabuhay ni Jesus. Di ba tanong natin ng Sunrise? Di nyo ba na itatanong, bakit sa mga babae pinaalam? Yun na nabuhay na si Jesus. Bakit una sa kanila? Nabuhay na ang Panginoon. Alam nyo na, sagot doon. Mabilis. Amen? Mabilis. Kaya mabilis talaga. Lumagana pa agad. Takbuhan sila. Iba-ibang direksyon. Aba. Good news ng resurrection. Mabuting balita na buhay na muli si Jesus. Wow. Babae po ng dala. Okay na ba yan mga babae? Amen. Kaya maraming galing talaga si Jesus pagdating niya. Kakaiba siya kakaiba. Hallelujah. So sila ang unang ginawang mga saksi at tagapagbalita. And then the poor, mga kapatid, mabilis lang to. Mga mahihirap. Sa James, nung panahon ng, walang meron. Puro mahihirap. Puro dukha. Kasi sakop sila ng Roman government, ng kingdom ng Romano. Kaya hirap sila. Bira ang meron. No? Pero tingnan niyo yung ng Panginoon. Nung magsimula na mag-aaral si Jesus, ang unang talatang lumabas sa kanya, yung sa Isaiah, sabi niya, ang Espiritu ng Panginoon sumasa sa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga Amen? Love ni Jesus yung mga babaeng outcast. Love ni Jesus yung mga mahihirap. Amen? Special. May special na lugar sa puso ni Jesus ang mga yan, yung mga outcast. Tumingin si Jesus sa mga alagad, sinabi, pinagpala kayo, mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng
Yun. Lucas 14:13, subalit kapag ikaw ay maghahanda, hindi si Jesus. Anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, Christmas party ng PW dito, mga kapatid. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man lang nila masuklian ang ginawa mo. May time kong Christmas Day. Hindi ko rin alam kung bakit ginawa yun. Pumunta kami sa kulungan, diyan sa Gay, Provincial Gay. Nagdala kami. Mga damit. Yung mga anak ko, nakabihis na sila. Dahil ang punta na yung mga yan, nahatid ko sa babatan para mag-bless at makadami sila. Maliliit pa sila doon. Nandun sila sa sakyan, naiiwan sila. Ako lang sa loob ng kulungan. Takang-taka talaga yung mga anak ko na tanong nila, Papa, maano ba tayo dito? Ano ba, di ba? Pasko. Pero mga kapatid, yun eh. No? Nagawa nila, parang ang sarap gawin yun, no? Kaso ngayon, yung mga vlogger, bumabalik din eh. Di ba, yung mga mamimili sa Jollibee, bibigyan yung mga nanglilimos, mga nakaupo lang, bibigyan. Jollibee. Wow, daming views. Grabe. Balik din. No? Kaya hindi mo na rin malaman ngayon kung genuine talaga. Ha? Meron pa nga isa eh. Yung mahirap, sabi niya, i-content nyo na naman ako. Kayo lang kumikita. Hindi nyo na alam kung pati yung drama. Makausap lang, magreklamo ka. Dumami din yung views. Mga kapatid. Pero sabi ni Jesus kung gagawa ka ng mabuti, yung kanang kamay mo, huwag mo na ipapaalam sa kaliwa, di ba? Pero pwede naman din, mga kapatid, heart naman, yung puso mo naman ang magsasabi kung kasalukuyan ka ng yayabang, ba? Ibawa, birthday mo, parang gusto mo iba ngayon. No? Gusto kong bigyan talaga yung mga hindi makalakad. Invite mo, pinost mo sa Facebook. Lahat ng hindi makalakad. Siguro doon yung may makakaramin na hindi makalakad. Diba? Pero alam nyo, ganon ka-special ang mga dukha kay Jesus. Amen? Ganon sila. Gano'n nyo, pinapaimbita yung mga lumpo, pilay. Sila mga pinapaimbita. Para daw walang kakayang gumante. Yun eh. Diba? Meron kasi. No? Nahingan mo ng pabor, di pa binibigay. Hoy, pag ako naman ang kailangan, ha? Ano ka sabi? Nagbabanta na ka agad. Babanta na agad? Baka naman pag ako hindi na kailangan, ha? Minsan, gano'n, may tinitingnan tayo. Pero kung pamata lang tayo ni Jesus, mababago perspektibo natin. Pupuntahan talaga niya. Mahal niya yung mga walang kakayahang dumanti ng kabutihan sa iyo. Di unclean, mabilis lang din to, lumapit sa kanyang isang ketongin. Gusto kong balikan lang yung isang ketongin na ito na bawal humawak. Pero hinawakan ni Jesus. Panginoon, kung ibig mo, malilinis mo ako. Alam niyo ba, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan niya ito, ibig ko, sabi ni Jesus, maging malinis ka, nalinis ka agad ang kanyang ketong. Alam niyo ito ang lalaki ito? Matagal nang pinahawakan ng ibang tao. Mga kapatid, matagal na. Tanong ko rito ano kaya ang feeling? Ano kaya ang feeling ng matagal nang hindi nakakahawak ng ibang tao? Ganun sila. Sila lang din. Sila lang din. Bawal eh. Pero for the first time, ang unang humawak sa kanya, si Jesus. At ginawa ni Jesus yun kahit bawal. Dahil gusto ni Jesus, gumaling siya. Amen. Matagal nang ginahawakan ng ibang taong ketongin. Pero nang himpuin ni Jesus, mga kapatid, pati puso ay galit na himpo. Amen? Hindi lang na-touch ni Jesus yung braso o balat o kamay. Na-touch ni Jesus pati yung heart. Ano?
And you know, warlord na rin pala noon. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately. Bakit naman, di pa pagalingin yan? Immediately, he was cleansed of his leprosy. Panghuli, mga kapatid, yung mga mang-aapi, yung mga oppressors. Sino sila? Kung merong, no? Ang mga Hudyo, walang love sa mga Romans. Kung meron silang gustong matalo, mapuksa, magkamatay, yung mga sumakot sa kanila. Kaya yung longing nila sa Savior, sa Messiah, no? Na dumating na sana, hindi nila alam, dumating na si Jesus sa harap nila. Hanggang ngayon, naghihintay po ang Israel na Messiah. Baka di nyo alam. Hanggang ngayon, naghihintay sila ng tagapagligtas. Na inihula sa Old Testament. Hindi daw si Jesus ang katumparan ng Old Testament. Hanggang ngayon, ayaw nila si Jesus na mga Hudyo. No? Pero nung time na yun, naghihintay sila ng deliverer, ng Savior, dahil palalayain daw sila, literal, sa Roman government, mga kapatid, ang gusto talaga magkamatay yung mga Romans. Ang gusto nila, dumating yung tagapagligtas nila at itabo yung mga Romans. Muhin sila. Parang untay natin. O, diba? Ate Amelia, ng parang mga po. Ay, may mga nakausap. Ang dami ko kasi kwento ang panahon na wala lang si Lola Mary, ano? Si Lola Mary, grabe pag nagkwento, detalyado. May YouTube siya, di ba? Na siya talaga ang nagkukwento. Ano ha? Alam na alam mo kung taga saan na eh. Ano nagkukwento? Doon sa YouTube, yung World War II. Ano. Pero, mga kapatid, may mga nakakwentuhan ng mga lola doon. Talagang magaganda nung panahon nila nagpapahid daw ng mga uling. Saka binubuhol-buhol yung mga buhok nila. Kumari nagtatanggal ng puto para kumari may katok. Para lang hindi sila maray ng mga hapon. Nagagalit-galit. Sari-sari drama ginagawa nila. Kasi ang hirap ng 2 years din kaya yun. 3 years, tayong sakot ng hapon. Eh, nung mawala na sila, di ba, nabalita yung sako-sako pera ng hapon, walang silbi. Sa sako, opya lang daw mabibili mo. Sa sako, pera ng hapon, wala na talaga. Ano, gano'n mga kapatid. Galit na galit din yung mga Hudyong ito sa mga Romans, mga kapatid. Ano, pero nung magkasakit, sino nakabasa nito? Nung magkasakit yung alipin ng isang kapitang Romano, abay lumapit to kay Jesus. Tignan nyo ha. Pati mga kinabuhian ng mga tao, kinainisan ng mga tao, welcome kay Jesus! Ha? Sabi niya, Guro, yung alipin ko po may sakit. Sabi niya, pupuntahan ko pa sa bahay, ay huwag na po, ang ganda na sinabi nito. Nakita na ba sinabi nito? Huwag na po kayong pumunta, hindi po ako karapat-dapat na tanggapin kayo sa bahay. No? Sabihin lang ninyo, gagaling na ang aking alipin at gagaling na siya. Doon, na-shock naman si Jesus. Bakit? Pinarap niya mga alagad niya at sabi, sa buong Israel, wala pa akong nakita ng ganito kalaking faith. Ganito kalaking faith. Ganito sukat na pananampalataya, wala pa akong nakita. Nagpapagaling si Jesus, lay hands. Okay, mga may krotongin, sampok, by word of mouth. Pero ito, layo na. Malayo na ito. Hindi ko alam kung ilang kilometro, milya yung layo ng bahay ng Romans. Kapitan na ito, senturyon ng Romans. Sabihin mo lang. Magaling na siya, gagaling na siya. At nung umuwi itong kapitan ng Romano, lakbayan eh. Hindi ko alam ilang araw eh. Sinalubong na siya. Magaling na po, alipin niyo. Anong oras gumaling? Ganon din oras na sinabi ni Jesus. Gumaling siya. Ha? Amen o ba? Palapakan natin ang mga. Hallelujah. Shall I come and heal him? The
centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Amen. So, sa ating konklusyon, ang lahat ng ito ay nagpapakita na lahat ng tao, lahat ng klase ng tao. Ikaw, huwag kang huwag kang mag-judge, huwag kang merong di pwede sa'yo, merong hindi pasado sa'yo, mga kapatid, lahat ng hindi pasado kay Jesus. Kaya ikaw, pasado ka rin. Amen? Lahat tayo pasado kay Jesus. Lahat sa Kanya, welcome. Amen? Kaya ito na, pag-initan talaga si Jesus, hanggang ipako. Alam yung babasahin yung gospel, nakasulat doon, inggit ang dahilan talaga kung bakit pinako si Jesus ng mga Pariseo at Skriba. Bakit? Kung wala silang crowd, si Jesus namin. Iba na ang Israel tayo, iba na ang Jerusalem. Si Jesus na yung gawing hari eh. So, nasa kayo lang sa donkey. Pumasok sa Jerusalem, nakuha na ng palaspak. At gusto na siyang gawing hari. Ano pa gusto mo rito? Bumubuhay ng patay. Mga ngedong ilumilinis. Isda, dumatami tinapay. Ano pa gusto mo rito? May lang siyang hari. Yun natin. Gusto nila, literal na hari, maupo. Doon sa palasyo. Amen? Herodes. Pero hindi yun. Mga kapatid, ito yan. Dito tayo magtapos. Ang anak daw, ang maningning, maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ganoon din ang anak. Saan ka pupunta ngayon dyan? Bakit naniniwala ka ang Diyos ako, mabagsik? Namamaruso nagbibigay ng sakit. Ayan. Kung ano ang Diyos, ganoon din ang anak. Ibig sabihin, yung Diyos Ama, kung siya naman ang bababa, ganoon din ang trato niya sa lahat ng mga makasalanan. Amen? Amen? Grabe, meron mga mind-blowing na lumalabas na revelation ngayon na binabako ang churches ngayon talaga sa kanilang matandang perspektibo sa Diyos. Nasira ang imahen ng Diyos dahil sa mga preachers, sa mga pastor na nangaral na mga na pataluin kayo, paparusahan kayo, bibigyan kayo ng sakit. Pero may bumagsak ng negosyo, kawawa, naluli, bumagsak ng negosyo. Tapos nagpa-counsel sa pastor, sasabihin ng pastor, bakit di kayo nag-o-order? Kaya pinaparusahan. Grabe. Baka naman lumakas loob nyo hindi mag-offer, baka wala na tayo offer naman. Ang sinasabi lang natin, huwag natin ipatakot yung mga gano'n-gano'n. Dahil lahat kumikilos ng pagmamahal, umaawi tayo dahil mahal natin ang Diyos, nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Puro tulak ng lahat, puro tulak ng lahat. Nasa inyo yan, bahala ka. May kalayaan tayo. Sabi ko nga rito, may nawawala ng 2 buwan, 3 buwan. Wala tayong pakialam, bigla na lang, lumilitaw. Hallelujah. Amen! Hallelujah. Ang ganda dito sa English eh. The Son is the radiance of God's glory and the saktong representation of His nature. Si Jesus daw yung anak, grabe. Eksaktong nature ng Diyos Ama. Ewan ko ba kung bakit bumagsik, lumupit ang Diyos sa tingin ng marami. Saan galing? Sa mga unang pag-aaral naman. At si Jesus, nung ipapako na, tapos na ang kanyang misyon, habang siya nananalangin sa Garden of Gethsemane, anong sinabi niya sa Ama? I have made you known to them. Pinakilala kita, Ama. Alam tuwan ba si Jesus? May pakilala kita. And will continue to make you known. Kaya hanggang ngayon hanggang ngayon pinapakilala ni Jesus sa kasulatan ang Ama sa atin. Amen? Kaya progressive, huwag mo sabihin, ay, kilala ko. Kilala na ako sa Panginoon, matagal na. May mga ganun Kaya kailan nakakilala sa Panginoon? No? 2010. Kailan ka lang pala? Ako 1980 pa. Mga ganyan ako. Diba? Patagalan. Hindi. Kailangan progressive. Naguguro talaga tayo. Amen? Amen!
tayo na po tayong lahat. Sino po napagpala? Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lumakas po kami. Dumami yung aming mga nalalaman, Panginoon. Higit sa lahat, lalo kang bumabait sa amin, lalo kang bumubuti sa amin, Panginoon. Dahil doon, Panginoon, ang dulot nito sa buhay namin ay kapanatagan, kagalakan, kapayapaan. Tunay na sinabi mo, Panginoong Hesus, ng katotohanan. Malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Panginoon, bawat salita mo nagpapalaya sa amin, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa biyaya, sa grasya. Noong natatandaan mo pa,